Maraming mga Filipino celebrities ang nagsimula bilang mga child star. Dahil sa kasikatan ng maraming mga artista sa Pilipinas, marami sa mga bata ang nagnanais na maging katulad sila ng kanilang mga iniidolo. Kaya naman sa halip na maglaro, kasama nila ang kanilang mga magulang upang umattend sa mga commercial auditions at sumali sa mga talent search shows. Maraming mga child star noong matatapos ang dekada 90 at noong pumasok ang 2000, ang sumikat na talaga namang tinangkilik din ng marami din ng mga tagahanga. Subalit karamihan sa mga child star na ito ay bigla na lamang nawala sa harap ng kamera at hindi na muling nakita sa telebisyon. Ano na nga bang nangyari sa kanila? BJ Forbes. Pumatok ang kakyutan ni BJ o mas kilala noon na si Tolits mula nang ito ay madiskubre dahil sa pagsali nito sa talent search segment na That's My Boy ng Eat Bulaga noong taong 2003. Dahil sa kanyang maapil na looks noon, naging mainstay siya sa naturang noontime show. Sa ngayon, si Tolits ay pamilyado na kasama ang kanyang partner at ang kanilang anak. Kasalukuyan din siyang miyembro ng sangguniang panglungsod ng Angono Rizal bilang SK Federation President. Goyong. Bago pa sumikat si Tolits, si Steven Claude Goyong muna ang naging isa sa mga tumatak na contestant noon na naging first runner-up sa That's My Boy 1998. Sa ngayon, si Goyong ay kakakasal pa lamang sa kanyang asawa na si Frances Charmaine Goyong matapos niyang iwanan ng showbiz. Minsan ding naging floor director si Goyong ng Eat Bulaga. Tom Toss. Biglang sikat si Tom Toss nang gumanap siya bilang si Prinsipe Sedi sa 1996 film na Sedi ang Munting Prinsipe. Sa ngayon isa na siyang DJ sa labas at loob ng Pilipinas. Meryl Soriano. Ang naging unang movie project ni Meryl Soriano ay ang Rocky Plus 5 kung saan 6 na taong gulang pa lamang siya noon. Sa ngayon, mom of 2 na siya at masaya sa piling ng kanyang partner na si Joem Bascon. Ang kanyang panganay ay anak nila ng kanyang dating partner na si Bernard Palanca. Lady Lee. Siya naman ang nakasabay ni Aiza Sigera sa Little Miss Philippines ng Eat Bulaga noong 1990 na kung saan naging first runner-up ito. Sa ngayon, ayon kay Canada-based Filipino broadcast journalist Rhea Santos, si Lady Lee ay isang international culinary student sa Vancouver Community College sa Canada. R.R. Herrera. Nanalo ng Best Child Performer si R.R. Herrera noong 1988 Metro Manila Film Festival dahil sa pelikulang Agila ng Maynila at 1989 FAMAS Awards mula naman sa pelikulang Rosenda. Sa ngayon, masaya na si R.R. Herrera kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa na si Karel Mangaliag Herrera. Sa ngayon ay nagtatrabaho din si R.R. bilang isang motivational speaker at executive Transstation Philippines, isang training company. Serena Dalrymple. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz noong mga taong 1997. Ito'y matapos niyang bumida sa patalastas ng isang sikat na fast food chain sa Pilipinas. Iniwan ni Serena ang kanyang karera sa showbiz noong taong 2004 at kasama niya ang kanyang asawa na si Thomas Berdelet na naninirahan ngayon sa Amerika. L.A. Lopez. Nadiskubre si L.A. ng namayapang comedy king na si Dolphy matapos din itong sumali noon sa That's My Boy ng Eat Bulaga. Bilang isang aktor, nagsimula ang kanyang karera sa children's show na Ekasi Bata at nakasama niya roon sina Aiza Sigera at R.R. Herrera. Nanalo din siya noon ng Awit Awards bilang singer. Iniwan ni L.A. ang Pilipinas at nagtungo sa Amerika noong taong 2002. Subalit makalipas ang 7 taon ay bumalik ito ng bansa upang ipagpatuloy ang kanyang nais talaga sa buhay at yun ay ang pag-awit. Sa kasalukuyan, isa na siyang pastor sa Abundant Harvest Fellowship Philippines. Atong Redillas. Mula dekada 80 hanggang dekada 90, nakasama si Atong sa nasa 40 mga pelikula. Siya din ang naging escort noon ni Camille Pratt sa Little Miss Philippines 1990 ng Eat Bulaga. Sa ngayon, si Atong ay isa ng comedian, content creator at associate professor ng University of the Philippines, Manila. Kathleen Gokyeng. Siya ay naging co-star ni Aiza Sigera, L.A. Lopez at R.R. Herrera sa children's show na Ekasi Bata. Sa ngayon ay may master's degree in communication na siya mula sa University of Santo Tomas. Ayon sa LinkedIn, siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang part-time faculty ng UST Angelicum College. Ana Larusia. Mas lalong sumikat si Ana mula nang gumanap siya bilang Trina sa 1995 Batang X, na kung saan nakasama din niya doon sina John Ace Zabarte, JC Tizon, John Prats at Janus Del Prado.
Sa ngayon ay isa ng may bahay si Ana kasamang kanyang asawa at anak. Junel Hernando. Bumida si Junel sa 1996 fantasy film na Magic Temple na kung saan ginampanan niya ang karakter ni Sambag. Sa ngayon ay masayan si Junel sa piling ng kanyang mga anak at asawa. Sam Bumatay. Siya ang ultimate female survivor ng Starstruck Kids ng GMA7. Nakapagtapos si Sam sa University of Santo Tomas na may computer science degree. Nagtrabaho din siya bilang isang security consultant sa isang cybersecurity services and consultancy company. Kurt Perez. Mas lalo bang sumikat si Kurt Perez nang matanggap niya ang kanyang award na Ultimate Male Survivor mula sa Starstruck Kids ng GMA7. Iniwan ni Kurt ang mundo ng showbiz at ngayon ay naninirahan sa bansang Australia mula noong mag-migrate ang kanyang pamilya. Noong minsang lumabas siya sa bawal ang judgmental segment ng Eat Bulaga noong taong 2021, sinabi niya na siya ay nag-aaral para makakuha ng master's degree in data science. Ella Guevara. Siya ay batchmate nina Sam Bumatay at Kurt Perez sa Starstruck Kids ng GMA7. Napatunayan niya ang kanyang husay noon bilang isang child star dahil sa dami ng mga parangal nitong natanggap. Sa ngayon ay isang active volunteer si Ella sa isang non-profit organization. Dindin Llarena. Isa din siya sa mga finalist noon ng Little Miss Philippines ng Eat Bulaga. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ito bilang isang Corporate Services Responsibility Associate sa PTT Philippines Corporation at ikinasal na din noong taong 2020 kay Robbie Volosin. Annie Pearl Aquino. Kilala siya bilang cute na kaibigan ni Princess Sarah o ni Camille Pratt sa pelikulang Sarah ang Munting Prinsesa. Aktibo pa din sa ngayon si Annie sa kanyang acting career at nagtatanghal pa din sa mga teatro at TV commercials. Ako'y Pilipino, kulay kay manggi, kilala sa mundo, mabait, mabuti, sariling wika ko ay siyang ginagamit upang magkaisa. Ang kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan. Gusto sanang malaman na mali sa katotohanan. Batang-bata ka lang. Dati nga, mas maliit pa dyan yung grano ko eh. Saan? Ito sa loob ng bote.